Magandang araw sa iyo at sa masugid. Naming mga manonood, kung gusto mo ng mga ganitong kwento ng pag-ibig, pabangon at pagsubok sa buhay, tama ang channel na napuntahan. Mo dito ang channel na magbibigay sa iyo ng saya at inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito ay ibabahagi ko ang isang napakagandang kwento na kapupulutan natin ng aral at kukurat sa ating puso. Kaya kaibigan, just sit back and relax. Simulan na natin ang kwento. Iba ang gustong manugangin ng inang ito, kaya ipinahiya niya ang nobyo ng anak. Magugulat siya sa gagawin ng kanyang uniko iho, unang nakadaupang palad ni Rita. Ang inang nobyo noong magfiesta sa kanilang lugar, ngunit hindi naging maganda ang kanilang naging pagkikita. Masama ang naging impresyon nito sa kanya dahil nakita siya nitong maraming kasamang kabarkada at nakikipag-inuman. Siya sa mga ito. Iyon din naman ang unang beses na tumikim siya ng alak dahil pinilit lamang siya ng kanyang mga kaibigan. Kaarawan kasi ng isa sa kanila at hindi niya matanggihan ang mga ito. Ngunit buhat noon, hindi na nabago pa ang tingin sa kanya ng nasabing ginang. Kahit pa lumipas na ang ilang taon, Mama Papa, may ipakikilala ho ako sa inyo. Nakangitingan ng yun ako iho ni Aling Celia agad. Namang napangiwi ang ginang nang makitang kasama ng anak niya ang nobya nitong si Rita na kailanman ay hindi niya nagustuhan. Para sa anak, magandang araw po tita. Tito magalang nabati ng dalaga sa kanila. Ngunit ganun pa man, ay hindi pa rin iyon naging maganda sa pandinig ni Aling Celia. Happy birthday po tita, dagdag pa nito. Sabay abot ng regalo sa kanya. Biglang tumayo si Aling Celia at hindi pinansin ang pagbati ng nasabing dalaga. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin ng iniaabot nitong regalo. Namataan niya kasing pumasok sa loob ng kanilang bahay ang kanina niya pa hinihintay na bisita si Annie, ang kababata ng kanyang anak na matagal na niyang gustong manugangin noon pa man. Annie, mabuti naman at nakarating ka. Akala ko ay hindi ka naaabot pa sa birthday ko. Tuwang-tuwang Annie, Aling Celia, na malawak ang pagkakamali. Naku, maaari ho ba namang kalimutan ko ang birthday ng magiging biyenan ko? Nakangisi namang pasaring din ni Annie, na lalo pang ikinagalak ni Aling Celia. Heto nga po pala, at may dala akong regalo para sa inyo. Naku, nag-abala ka pa, sapat naman na sa aking nagpunta ka rito. Dahil gustong gusto talaga kitang makita. Pero salamat dito sa dala mo, Hija. Mukhang mamahalin, dagdag pa ni Aling Celia. Sabay sulyap sa nobyo ng kanyang anak, na ngayon ay biglang namutla sa kinatatayuan. Halatang halata ang pagkapahiya nito, lalo na nang bigla niyang ayain si Annie patungo sa iba pa nilang bisita upang ipakilala ito bilang kanyang mamanugangin. Hindi nagustuhan maging ng asawa mismo ni Aling Celia. Ang kanyang ginawa, ang totoo ay nakailang saway ito sa kanya, ngunit talagang matigas ang ginang at hindi ito nakikinig. Gusto niyang ipahiya si Rita dahil nais niyang malaman ito na hindi niya ito gusto. Umaasa siyang sa paraang iyon ay iiwan nito ang kanyang anak at titigilan na ang pakikipagrelasyon dito. Maya-maya pa napangisi na lang si Aling Celia nang biglang lumapit sa kanila si Rita upang magpaalam. Tita, tito, aalis na po ako, tumawag po kasi sa akin. Ang boss ko may kailangan pala akong gawin sa trabaho. Magalang pa rin po alam nito sa kanila na bagamat halatang nagdadahilan, lamang ay hindi naman nagpakita ng kahit katiting na galit sa ginawa ni Aling Celia. Tumalikod na si Rita at tuloy na naglakad palabas ng kanilang pintuan. Agad naman itong hinabol ng kanyang unicorn iho, kaya naman sinundan din ni na Aling Celia at ng asawa niya ang mga ito. Mahal, sandali, bumalik ka na ron Jake. Kaya ko namang umuwing mag-isa. Sagot naman ni Rita, mahal, huwag kang magalit sa akin, hindi naman totoo yon. Ikaw lang naman ang gusto kong pakasalan at wala nang iba. Pakiusap naman ni Jake sa babae dahil sa nakitang senaryo ay nag-init ang ulo ni Aling Celia. Tinawag niya ang anak. Ngunit imbis na sundin siya nito, ay tinapunan siya ng masamang tingin ng anak. Bago ito muling aling sa nobya at biglang lumuhad. Ikaw lang ang gusto kong maging asawa, Rita. Mahal na mahal kita. At walang sino man ang kayang pumigil sa damdamin ko para sa'yo. Kahit ang mama ko anang lalaki na ikinabigla nila matapos ang pangyayaring iyon ay agad na lumayo sa puder ni na Aling Celia. Ang nag-iisang anak dahil doon ay agad siyang nagsisi sa ipinakita niya sa nobya nito. Alam niyang maling-mali ang ginawa niya dahil kahit kailan ay wala namang masamang ipinakita sa kanila. Ang dalaga mabuti na lang at sadyang mabuti ang kalooban ni Rita. Ito mismo ang kumumbinsi kay Jake upang makipagbati na sa kanyang ina. Laking pagpapasalamat naman ni Aling Celia. Humingi siya ng tawad kay Rita at sa wakas ay tinanggap niya ito sa kanilang pamilya. Napatunayan niyang ito nga ang tamang babae para sa kanyang anak at siya ang nagkamali sa tangkang pagkontrol.
niya sa buhay nito at sa panghuhusga. Agad sa dalaga at dito na po natatapos ang ating kwento. Kaibigan kong nagustuhan mo ang ating kwento, sa araw na ito ay bigyan mo naman ng like at pakishare na rin sa iyong mga friends. Kung gusto mo pa ng ganitong mga panoorin, ay pwede kang magpunta sa baba ng aming channel at bisitahin ang mga kwento ng pag-ibig ng mga video na nai-upload namin muli. Maraming salamat sa iyong panonood.